Subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved and is being signed right now, and we will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell that regardless of whatever doubt, whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men and women in the AFP, top priority po kayo, and we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Thank you. Yes, sir. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Salamat, sir. Okay. I will relate this, sir, to the troops on the ground, and then I will include this in my speech during the AFP anniversary. So that is signed here in the BICAM. That will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the President will sign it into law. That is as good as gold. Yes, sir. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in Zambales Yes, sir. to you and to the troops. Mabuhay. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat sa inyo lahat, sir. We look forward to our fellowship on the 13th at Aguinaldo. Oh, yes, sir. Yes, sir. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Merry Christmas, sir. Thank you. Magandang regalo ito sa mga sundalo, sir. Yes. Thank you. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. Yes, sir. We assure them more for next year as well. Thank you. Yes, sir. Salamat. Hindi lang po yan. No? Alam din natin na ang mga pinakamalaking losers dyan sa budget na yan ay ang DepEd na nawalan po ng 12 billion. Dapat siya ang pinakamalaking allocation sa budget. Sang-ayon po yan sa saligang batas. Ha? Ang CHED, ay nako, nawalan po siya ng 30 billion. Ha? Ito po yung nawala. Kapag sinabi ko nawala, yung pinropose ng Malacanang, binawasan ng Kongreso. Yung para sa ating panukalang batas na libreng tuition sa lahat ng state universities at colleges, binawasan po ng 3 billion. Yung ating DSWD, nabawasan po ng 96 billion. Ang takin nyo, napakalaki po niyan. At saka ang PhilHealth, syempre, tinanggal yung government subsidy na 74.4 billion. Alam din po natin na yung controversial na AKAP, na dati ay pinamimigay lang na Speaker Martin Romualdez, ay na-retain. Bakit? Kasi binigyan ng 5 billion ang kada senatong at ang mga congressman naman ay merong 26 billion. Ang suma total, yan po ay 83 million na AKAP para sa mga congressman at kung 5 billion po para sa sa mga senatongs divided by 24, yan po ay roughly 200 something million kada isa. Now, ano pong ibig sabihin nito? Well, ibig sabihin po talaga ang Kongreso hindi alam ng prioridad. Una-una, hindi nila alam na dapat sumusunod sila sa saligang batas na edukasyon ang dapat pinakamalaking allocation. Inuna nila yung mga infrastructure project na wala namang pakinabang ang taong bayan kasi kalahati no napupunta na sa kanilang mga bulsa. Now, itong AKAP nito ang masakit. Alam nyo ba, nagkaroon din ng opinion itong si Chairman Garcia ng COMELEC ng pamimigay ng ayuda kasama ng AKAP, ang TUPAD at ang AIX ay hindi pinagbabawal sa panahon ng eleksyon. Samantakin nyo, yung 83 million kada congressman na 200 million kada senatong, pwede nilang ipamigay sa panahon ng eleksyon, maski election period na at hindi sila mapaparusahan for an election offense. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, lahat ng mga ayuda na dapat ibinibigay sa isang buong taon, uubusin po yan sa panahon ng eleksyon dahil ang eleksyon ay Mayo. Sigurado po yan. Marso pa lang, ubos na yan. Kasi may mga listahan na yung mga senatong at mga congressman na yan kung saan talaga sila mamimigay para ang mangyayari, institutional vote buying. Mantakin nyo, gano'ng kalaki yung AKAP na yan, 83 million, yan ay AKAP lang kada kada congressman. Meron pang TUPAD, meron pang AIX. Isabihin mo na kada congressman ay meron silang tagta 10 million each. O di meron na silang 100 million na pamigay. Mantakin nyo, 100 million. Ang mga butante naman kada distrito, 100,000. So pag ikaw ay namigay lang sa mga
30,000 at meron ka namang 100 million, sigurado ka ng panalo. O, hindi ka nagagastos halos ng sarili mong pera. No? Kung gagastos na naman sila ng sariling pera para mamili ng boto, kaunti na lang. Ang problema sa ating mga taong bayan, ang akala nila, yung mga ayuda na yan nanggagaling sa bulsa ng mga senatong at congressman. Hindi po. Galing po yan sa buwis ng lahat ng mamamayang Pilipino. Hindi gaya ng mga congressman at senatong na naghihirap. Kasama rin po yan yung luha at saka yung pawis ng mga OFWs na talaga namang nagbubuhay alila sa iba't ibang parte ng daigdig para lang mabuhay ang kanilang mga minamahal sa buhay dito sa Pilipinas. Alam nyo, nung ako'y nagsampa ng kaso laban dyan sa pork barrel na yan, ang sabi talaga ng Korte Suprema, kayong mga mambabatas, ang trabaho nyo lamang ay gumawa ng pangtaunang budget. Matapos magawa na ang budget, wala na kayong pakialam sa implementasyon. Yan ay gawain na ng ehekutibo. Mantakin niyo ngayon, yung akap pa lang, 83 million kada congressman, 200 million kada senatong na pamimigay para sa eleksyon. Malinaw na malinaw po yan. At kung isusuma total mo nga, maliit ang 100 million kada congressman. At maliit ang 250 kada senatong sa ayuda na iuubusin nila from now until May. At yun nga pong masakit. Hindi siya covered ng election ban. Mantakin nyo yan. Gagamitin ang pondo ng taong bayan para bumili ng boto. Tama ba yan? At ano pa pong nangyari? Naku, tumaas pa po. Halos kalahating bilyon po ang program funds. Ano ba yung mga program funds? Yan po talaga yung mga importanteng mga proyekto na habang walang pondo ay hindi mapopondohan. Ibig sabihin, yung mga yan, gaya ng mga, yung ating counterpart financing para sa mga foreign funded projects, yan po yung linalagay nila sa program funds. Samantalang, yan ang mga proyekto na po pwede nang gawin kung bibigyan lang ng counterpart financing ng Pilipinas. Hindi po nangyayari. Napakalungkot po. Alam mo siguro, unang-una, labag sa saligang batas yung pagbibigay ng mga senatong at congressman sa ayuda. Yan po ay kaso ko, Bellica versus Congress of the Philippines. Na talaga ang trabaho lang nila bumuo ng pantaunang budget. Matapos niyan, hindi na sila dapat nakikialam, maghihimasok sa implementasyon. And yet, dinagdagan pa nila. AIX, TUPAD, at ngayon, yan, AKAP. O, imbis na mawala, dinagdagan pa sa panahon ng eleksyon. Ano na ngayon ang pag-asa ng mga talaga namang dapat maihalal sa ating Kongreso dahil hindi sila nag-aaksaya ng panahon sa mga investigasyon ng Huwad Committee? Ano na yung mga tsansa ng nais magsilbi dahil meron silang kakayahan bukod sa pagsa-cite in contempt sa mga resource persons na hindi naman dapat sina-cite in contempt dahil labag na ang ginagawang investigasyon ng Huwad Committee? Kaya tuloy, bulok ang mananatili sa Kongreso. Mabuti na lang ay merong term limits. Goodbye Barbers. Papalit sa kanya yung asawa niya. Goodbye Fernandez. Matatalo yan. Matatalo yan ni Hernandez bilang Bulacan na governor. No? Yan yung mga 3-termers. At goodbye Paduano. Kasi third term na yan si Paduano. Kaya naman walang pakialam yan. Okay? Dahil alam mo niya na kailangan siya magpahinga ng 3 taon. Samantalang yung mga re-electionista, nako, please la, abante. Ang balita ko, napakalakas na ni Uy. Pero ano ngayon ang laban ni Uy na merong 100 million na pamigay si Abante? Siguro, ang pag-asa na lang ni Uy dyan kay Abante, kung alalahanin ng taong bayan na winaldas ni Abante ang tiwalang binigay sa kanya at ang pondo ng gobyerno sa mga investigasyon na ginamit lamang para apihin ang mga kakampi ni Duterte. Huwag niyo po kakalimutan yan, mga butante ng Maynila. No? Hindi lang po yan kay Abante, pati yung Chua. Nako, nakailang hearing na sa confidential fund na hindi na dapat naman binubusisi dahil ito ay meron ng seal of good approval, unqualified opinion ng COA. So kung anumang kababalaghan ang iniisip ni Chua at ng kanyang Committee on Bad Government dyan sa House of Representatives laban kay VP Sara, yan ay guni-guni na lang nila. Yan po ang dahilan ngayon kung bakit ganito ang budget.
para yung mga re-electionistang bugok, gaya ni Chua at ni Abante, manalo dahil meron na silang 100 million na ayuda na pamumudmod in time for elections. Pero mga kababayan, kung kayo'y Katoliko, pakinggan niyo po ang sinabi dati ng ating mga liderato ng ating simbahan. Tanggapin ang pera, lalong-lalo na galing yan sa kaban ng taong bayan. Pero bumoto sang-ayon sa konsyensya. At itigil na natin yung mga nagwawaldas ng pera para sa Kongreso, lalong-lalo na ang Kongreso po ang trabaho niyan, tagagawa ng pulisya para malutas ang problema ng unang-una, walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at bababang sweldo. Yan po ang dapat tinututukan nila. Hindi ang pagpupulbos sa mga kalaban sa politika. Hindi para itaguyod ang walang kapanapanalo para maging presidente o maging prime minister. Hindi para itaguyod ang charter change para maging Marcos forever ang gobyerno. Yan po malungkot. Pera natin ang panggigisa sa atin. Igigisahin nila tayo sa sarili nating mantika sa pamamagitan ng mga ayudang yan. At siyempre, 7 billion po, 7 billion ang naging utang nung panahon ni Presidente Duterte ng 6 na taon, meron pang COVID, meron pang Marawi. Pero alam niyo ba itong si Marcos sa 3 taong panunungkulang, 4 billion ng inutang. Wala namang kahit anong abirya gaya ng COVID at ang Marawi na nangyari. So at the rate he's going, kung talaga magpo 4 billion na naman siyang utang, 8 billion, wala namang kalamidad na dumaan sa atin na gaya ng COVID na kinailangan mabigay ng ayuda dahil walang hanap buhay ang taong bayan. Inubos lang pambili ng boto para mga bugok manatili sa pwesto. Papayag ba kayo? Gagamitin ang pondo ng bayan para maghalal ng mga kongresista na isusulong ang impeachment laban kay Vice President Duterte na ang Vice President ang pinakamalaking mandato na nakuha sa kasaysayan ng Pilipinas. Papayag ba kayo? Gagamitin para sabihin ng mga kongresista na nangungurakot ang Vice President samantalang ang COA na merong tanging kapangyarihan na magdesisyon kung merong kawaldasan ng pera ng taong bayan ay nagsabi walang kawaldasan na nangyari sa paggasta ng budget sa Office of the Vice President noong 2022. Yan po nakakalungkot. Ginigisa tayo sa sariling mantika. Pero wag po kayo makakalimot ha. Tanggap lang kayo niyan. Hindi yan galing sa bulsa nila. Forget it. Wag kayong mag-thank you. Dahil ni isang sentimo dyan, hindi galing sa bulsa nila. Pati nga yung mga ayuda na galing sa DSWD, pag may bagyo, linalagyan ng pangalan nila. Epal talaga. Ako po naging politiko rin ako. Pero pag ako namigay ng ayuda, hindi galing sa DSWD. Galing sa bulsa ko o galing sa mga kaibigan ko. Never galing sa gobyerno. Dahil kapag galing sa gobyerno yan, tanging DSWD dapat ang namimigay. Yan kasi yung desisyon sa kaso nga ng Belica na akong tumayong abogado. Bakit ko naman lalabagin yun? Diba? Well, alam nyo, lumang balita na talagang naging unconstitutional ang ating 2025 budget na naratipika ng parehong kapulungan ng Kongreso. Bakit siya unconstitutional? Kasi ang pinakamalaking budget ay napunta sa DPWH. Tama kayo DPWH para ponduhan yung mga flood control project kung saan halos kalahati kinukurakot ng mga senatong at congressmen. The subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved and is being signed right now, and we will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell that regardless of whatever doubt, whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men and women in the AFP, top priority po kayo, and we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Thank you. Yes, sir. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Salamat, sir. Okay. I will relate this, sir, to the troops on the ground, and then I will include this in my speech during the AFP anniversary. So that is signed here in the BICAM. It will be ratified tonight in the plenary.
We will ratify the budget on Wednesday, and the President will sign it into law. That is as good as gold. Yes, sir. Huh? So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in Zambales Yes, sir. to you and to the troops.